Pangsanlibutang ulat. Hindi ako mabubuhay ng ganito. March 8, Jin Sok, South Korea. Si Jin Sok ay 2 taong gulang pa lang nang mamatay ang kanyang tatay na isang pastor ng Seventh-day Adventist sa South Korea. Ang kanyang ina ang nag-iisang nagpalaki kay Jin Sok at sa kanyang kapatid. Adventist silang mag-iina hanggang mag-teenager si Jin Sok. Pagkatapos ay nagsimulang mag-isip si Jin Sok para sa kanyang sarili, at hindi na siya naniniwala sa Diyos. Naisip niya, kung may Diyos, bakit niya hinayaang mamatay ang aking ama? Sinabi ng bata sa Diyos, kung ikaw ay umiiral, maaari mo na rin akong patayin. Dahil hindi ako mabubuhay ng ganito. Noong siya ay 15 taon na, nagpa siya si Jin Sok na tapos na ang lahat para sa kanya. Tama na, sobra na. Sa kanilang pagwa-worship, bigla siyang tumayo at pinunit sa dalawa ang kanyang Biblia. Inay, huwag mong sabihing maniwala ako sa Diyos. Wika ni Jin Sok. Dahil doon, huminto na siya sa pag-aaral at lumayas ng bahay. Sa loob ng 10 taon, si Jin Sok ay nalulong sa bisyo, alak, yosi at mga barkada. Wala siyang Biblia, at kinasusuklaman niya ang mga Kristiyano, lalo na ang mga Adventist. Isang araw, hindi sinasadyang pagkakataon ay napunta siya sa campus ng isang Adventist University sa Seoul, South Korea. Kasama niya ang isang kaibigan na may negosyo sa Samyuk University. Habang hinihintay niya ang kanyang kaibigan, gusto niyang manigarilyo, ngunit ipinagbabawal ang paninigarilyo sa unibersidad. Kaya, naghanap siya ng lugar kung saan siya maninigarilyo nang hindi siya mahuhuli. Nang makahanap siya ng isang lugar na parang parke, na may mga puno, umupo siya sa isang bangko at nagsindi ng sigarilyo. Habang siya ay naninigarilyo, siya ay tumingin sa paligid at nakita niya ang isang talata sa Biblia na nakaukit sa isang bato. Bigla niyang napagtanto na siya ay nasa prayer garden ng unibersidad. Isang bugso ng emosyon ang pumuno sa kanyang puso. Wala siyang alaala sa kanyang ama, ngunit naalala niya na ang kanyang ama ay nag-aral din sa unibersidad na iyon para maging isang pastor. Malamang na nagdarasal din ang kanyang tatay sa prayer garden na iyon. Pagkatapos ay bumaling ang isip ni Jin Sok sa kanyang ina. Naalala niyang may malalang sakit ang kanyang ina. Ilang tao na ang nagsabi sa kanya na malapit nang mamatay ang kanyang nanay. Napuno ng kalungkutan ang kanyang puso. Namatay ang kanyang ama noong siya ay 2 taong gulang, at ngayong siya ay 25 years old na. Ang kanyang ina naman ay nasa bingit ng kamatayan. Hindi ako mabubuhay ng ganito, sabi niya. Nagsimulang maawa si Jin Sok sa kanyang ina. Naisip niya, nawalan ng asawa ang aking ina. Mayroon siyang 2 anak na lalaki, ngunit ako ay lumayas pa. Dinudurog ko ang puso niya, at ngayon ay malapit na siyang mamatay. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Sa prayer garden ng unibersidad, habang may nakasinding sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri, nakipag-usap siya sa Diyos sa unang pagkakataon sa loob ng maraming mga taon. Diyos ko, kung kayo po ay totoo, mangyaring tulungan niyo po ako, sabi niya. Tulungan niyo po ang aking ina. Kung ito ay inyong gagawin, isusuko ko ang aking puso sa iyo. Ibibigay ko ang aking buhay sa iyo. Hindi nagtagal pagkatapos ng panalangin iyon, gumaling ang kanyang ina, at tinupad ni Jin Sok ang kanyang pangako. Siya ay naging pastor din katulad ng kanyang ama, at nagtapos din siya sa Samyuk University. Labis na natuwa ang kanyang ina. Ngunit ang kwento ay hindi nagtapos doon. Si Jin Sok ay nag-asawa na, nagkaroon sila ng isang anak na babae, at ngayon ay tumutulong siya sa pagpapalaki ng 4 na lalaki mula sa mga tahanan ng single mom. Sa pag-alala kung paano siya lumaki na walang ama, sinimulan niyang alagaan ang 4 na lalaki sa suporta ng mga miyembro ng simbahan na kanyang pinaglilingkuran sa kanayunan ng South Korea. Ang mga batang lalaki, na ngayon ay mga teenager na,
at namumuhay na ibang-iba kaysa sa kinalakhan ni Jin Sok, dahil nakikita nila ang pagmamahal ni Jin Sok at alam nila na mayroon silang isang ama sa langit na mas nagmamahal sa kanila. Lahat ng 4 na lalaki ay ibinigay ang kanilang mga puso kay Jesus sa pamamagitan ng bautismo. Nais ni Jin Sok na pag-aralin sila sa isang Adventist high school sa Seoul balang araw. Umaasa siya na sila ay magiging mga misyonero. Kinalimutan na ni Jin Sok ang kanyang mga sinasabi dati na, "Hindi ako mabubuhay ng ganito." Nalaman na niya kasi na ang mabuhay kasama ang Diyos ay masaya, at inaasahan niyang makita ang kanyang ama sa malapit ng pagdating ni Jesus. Ang bahagi ng 13th Sabbath offering sa trimestring ito ay mapupunta sa Hankook Samyuk Academy, kung saan inaasahan ni Jin Sok na ipadala ang kanyang mga ampon upang mag-aral sa Seoul, South Korea. Ang iyong handog ay susuportahan ang pagbubukas ng isang missionary training center at gym sa paaralan. Salamat sa pagpaplano ng masaganang handog sa March 29.